Kaya kabuuan, 100% nakapaghandog ka sa Kanya, na ibigay mo sa Ama. Bakit? 20% mahal ka niya, 30% mahal ang pamilya mo, 50% mga kapwa mo mahal na mahal niya. Kung papaano ilan ang pinagalak mo, sila rin ang mananalangin sa iyo para mapagalak ka ng Diyos na nakilala nila. Buhay ba ang Ama? Ayan, barado na. Subalit, kung ilan yung napagalit mo, kung ilan yung naging kagalit mo, kung ilan yung sumama ang loob sa'yo, na tama naman sila, hindi kaya ang balik na ganti nun ay mas maraming sama ng loob sa'yo? Dahil sila ang tama at dudulog sila sa Ama. Panginoon, masama ugali niyan. Sapagkat ang Ama nakakakita ng maganda at mali, pangit, tama at marapat, siyang tagahatol, di ba ga? Kaya, ano ang mas maganda? Yung maraming mananalangin sa iyo, na Panginoon ko at Diyos ko, pagpalain mo siya, kabuti niya. Kaysa doon, mamatay na po sana siya, masama ugali niya. Buhay po ba ang Diyos? Ipagtitiri ka pa ng kandila niya pag nainis-inis sa iyo. Sasabihin, magsisyam ako para sa kamatayan mo dahil masama ugali mo. Hindi rin naman niya nakita. Kaya siya nagsiya, masama rin ang ugali niya. Ganyan ang tao, di po ba? Sapagkat kung mabuti ang layon mo at mabuti ang pag-iisip mo, hindi mo hahangarin ang ikapahahamak ng kapwa mo. Kundi, pinagkasalahan mo siya, nagkasala siya sa iyo, parehas kayong magpatawaran tao. Buhay ba ang Ama? Sa gayon, mapapatotohanan ng Ama, siya ang buhay na sandigan ng tao, siya ang buhay na magbibigay sa inyo. Ano ang marapat? Ano ang dapat? Ano ang sapat? Ano ang higit sa inyong kailangan? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekaramanayana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakaganda ng pahayag ni Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya. Tingnan niyo po, nililihis na ni Taning. Ituloy natin. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo. Aba, hindi pala sa kanyang sarili. Nagpapasalamat pala siya sa Ama sa pagpapala ng mga nakikinabang sa Kanya. Mga mahal, subukan ninyong makinig lamang ng totoo at isabuhay ninyo at gawin yung tama sa buhay nyo. Tingnan nyo kung hindi rin si Apo Kunching ay magpasalamat sa Ama sapagkat nakikinabang kayo, pinagpapala kayo, at kayo rin ay magpapasalamat sapagkat nakatamo kayo ng mabuti sa buhay nyo. Kaya nga tinurang maliwanag ang idinulot mong mabuti sa kapwa mo at nakilala nila'y ako ang gaganti sa iyo. At ang bawat bumuti dahil sa ginawa mo, 10 kayo ang ganti ko. Totoo po ba yan? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Sapagkat kung ikaw ay gumagawa ng mabuti sa kapwa mo at hindi mo hinihingi ang ganti mula sa kanya, may ibang gaganti sa iyo sapagkat kailanman ang gumawa ng mabuti hindi napapahamak sa kanyang kabutihan. Kundi ang gumagawa ng masama, siyang napapahamak sa kanyang kasamaan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang pinangangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo
ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng espiritual na pamumuhay habang hinihintay ninyong mahayag ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin sa lahat ng uri ng pang-espiritual, ang pang-espiritual na pamumuhay ay hindi lamang sa kabanalan, sapagkat kapag nasumpungan mo ang pang-espiritual na pamumuhay, may kasiyahan, may kagalakan, may pag-asa, may liwanag, may galak, may kasiglahan, may kalusugan. Lahat ng mabuti ay nasa sayo. Kaya itong matatawag na pagpapala, sapagkat hindi ka nagulapi ng iyong buhay, kundi itinindig ka ng Ama dahil sa iyong pang-espiritual na pamumuhay na mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kay buti ng Ama, kay dakila niya, ano pang hahanapin mo kung magpapakatotoo ka? Ituturo niya sa iyo ang landas kung paano ka mabubuhay at mamumuhay ng may kasiyahan at di nababahala sa bawat araw. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Hindi nyo ito makakamtan, kundi nyo isa sa buhay. Subalit gawin nyong marapat, kayo rin ang magpapa. Totoo, buhay na buhay ang inyong tinatawagan, ang inyong tinanggap, ang inyong pinaglingkuran, ang inyong sinamba sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagpalain kayo. Nagkaramanayahan. 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 Paano po mapapatotohanan ng Diyos ay buhay na kumikilos sa buhay ng tao? Yung mga napaka-imposibleng nagaganap. Yung po bang mga hindi mo inaasahan sa buhay mo na hindi ka naman lumapit. Pahingi nga niyan, pahingi nga noon. Subalit, napadama ng Ama, may ginagamit siya para gawin niya yung nararapat sa buhay niyo. Halimbawa, hindi mo inaasahan, mayroon kang kakilala sa abroad, bigla na lamang, door to door po ka, ay saan ba galing yan? Pirmahan niyo po kanino ba ay ito po ba yung pangalan? Ako po, kaya ako napapatotohanan yan nung dinanas ko noon kaya lang huwag kayo magkamali ngayon, wala pa po akong door to door ngayon. Baka sabihin niyo, pero inaasahan ko meron, kaya maliwanag ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Yun yung mga bagay na hindi mo inaasahan na, nagtaka pa ako. Sabi ko door to door, saan po baka ako galing yan? By mother, meron pala tayo akong kakilala sa London, tayo pala'y kilala. Ay, totoo po yun. Opo. Some box na maliit no? Diba? Mother, nagpa door to door last year yun. Baka ngayon di maalala. Buhay po ba ang Diyos? Pero sa totoo lang po may nabasa na ako sa FB. Salamat Raquel. Anak, salamat. Kaya lang hindi ko po masabing pamimigay ko sa inyo kasi hindi ko pa nakikita. Baka, tingnan nyo po, kabuti ng Diyos. Pasko kasi Kaya tayo hindi man umasa, dahil umaasa tayo sa Diyos, binibigyan tayong pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, hindi ko man kilala yaon. Sabi ko, ka-Facebook ko pala yun. Kung pala, taga-sunod dito. Apo, may message po sa akin sabi niya, ay, ganun baka ako anak. Kailan minessage yan? Ngayon lang po. Eksakto naman na ako'y nagbabasa ng, biglang pumasok yung si Raquel. Message si Raquel. Sabi ko, anak, salamat. Binasa ko. Package. Ano kaya ka? Sinagot ko, anak, sino baka ako yung... sabi po niya, ganon. Kailan niya minessage? Kami message lang po.
talagang buhay ang Diyos kako. Ba't ngayon lang din kako ako nagbukas eh? O, di po ba? Buhay ang Diyos. Ito po ay isang halimbawa na patutoo. Hindi po kayo iniinggit at hindi kayo binibigyang pagkakasala, kundi yung pinagpapahayag ng mga taong nakikipagtotoo, yung hinahayag ng Diyos, Espiritu, ay walang pagkabula. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tama po ba? O, minsan, magulat ka. Totoo po, hindi ko po kayo niinggit, ito lang po, kailangang maghayag ng karampot. Minsan po halimbawa, naghanap ako ng, wala na ba tayo kako anak saging? Aba, diyan ko po napapatotohanan ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay buhay. Alam niyo po, pamaya-maya may saging. Totoo po yun! Aba, napaka mahirap magsinungaling. Nasa harapan tayo ng dampaan ng ito, pakasinungalingan mo. O minsan, may inisip ka pa lang, sarap yung tinapa na yun, Pag may dumating na tagasunod, ba yun ang dalang tinapa? Masarap ang buhay! Buhay po ba ang Diyos? Nako, kaya nga sabi ko, masarap siguro, pumikit ako, magkonsentrasyon ka ako, masarap yun Lahat pala na sinasabi ko masarap, pinadadala ng Ama Pero abusado na ako, Ama, pag ginawa ko yun, bahala ka na ako. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, nung naghahanap buhay ako, wala ito Pero dahil alam ng Diyos na wala na ako kinikita, pinakita niyang hindi pala tapos ang pagkita ko. Buhay pala siya. Noon, hindi isang pabang, walang nagbibigay sa akin Sabi ko, Cecil. Cecil, di ba? May nagbibigay ba sa atin? Wala. Ayun, si kapatid na Amor, ang unang nagbigay sa amin. Pasko. Dala-dala niya yung basket. Ang alagad ko noon, sino? Cecil, si kapatid na Tumba, si kapatid na Ana. Ako rin po ay merong groceries dahil pag nagbo-bonus si kapatid na Nilo, Tapos mayroong, sabi ko, ilan kayo? Partihin ninyo yan. Mas marami palang kapalit. Buhay po ba ang Diyos? Subukan po ninyo. May nagbigay sa inyo ng, sabihin nyo naman, nagyayabang. Pero wala akong magagawa, ito binabahagi. May nagbigay sa inyo ng 4 na sabon. Sampak, Huwag mo itago lahat. Bigay mo yung kahit 1, 2. O marami kang anak. O 3 sa'yo. Bigay mo yung 1. Kapalit doon. 4. Ulit. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoo po yan. O halimbawa, mayroong patay. Mag-aabuloy pa ako. Wala naman akong pera. Pag mong panginayangan si patay. Sapagkat si patay hindi na mabubuhay para muling abuluyan mo yan. Huling abuloy mo na sa kanya yan. O subukan mo. Sa 10 piso na lang pera mo. Binigay mo 5 piso. Nakita ng Ama. Yung patay na hindi makakaganti sa'yo, ako gaganti anak sa'yo, binalik sa'yo 20. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, isang halimbawa lamang po ito na kung mabubuhay sa inyo at gagawin ninyo, hindi sa akin kahit kanino nyo gustong gawin. Sabihin nyo gusto nyo lang ako ibigyan nyo Pero hindi po. Ang hirap talaga ng magpapatotoo at ang hirap ng magpakatotoo. Pero wala po akong magagawa. Ito ang pinapasok sa akin, hindi ko pwedeng pakliin. Sapagkat kayo po ba, masasabi nyo yung walang pumapasok dito? Mabibigkas ba ng bibig ninyo yung hindi naririto? Kung ano naririto, yun ang bibigkasin ng bibig nyo, di po ba? Ibig sabihin, gusto nang iulat ng Ama ang katotohanan para lahat kayo'y pagpalain niya. Sapagkat, kung marunong ka sa kapwa mo, magmahal, magpahalaga, sinong Diyos mo na Diyos ng kapwa mo ang di gaganti sa'yo? Buhay bang Ama? Mga mahal, napakasimple lamang po. Kung minsan nga sige po, bumili ka ng isang tibulos na tubo, o isang mahabang tubo. Pag pinangus mo yan, maraming katas Pag sinolo mo yan, bundat ang tiyan mo. Tama po ba?
ay baka bukas makalaway, masakit ang tiyan mo, ano? O kaya pagka mamaya-maya lang, pero pamigay mo. Bawat tamis na pinahagi mo sa binigyan mo, nalasap nila ang tamis ng tubo na yan, masasabi sa'yo, matamis. Tama po ba? Talinghaga po ito. Bahala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, baka tandaan po ninyo, huwag niyo sabihin, Pasko ay malungkot ang buhay niyo. Kaya nga ginugunita ang Pasko, sapagkat paalalang may Mesiyas ang mundo. Kaya nga wala na ang Kristong Mesiyas na tinatawag ay patuloy pa rin ang pagpapaalala ng Mesiyas ay binuhay at binigay ng Ama sa mundo. Upang wag matapos ang pag-asa nyo, upang wag mawala ang pag-asa nyo, upang di mamatay ang pag-asa nyo, sapagkat umaasa kayo, ang Kristo'y tagapagligtas. Hindi lamang ng iyong kaluluwa, kundi ng iyong pag-asa, sapagkat sa pangalang Jesus, makapangyarihan sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kung tatanggapin mong totoo sa puso mo, bubuhayin ang kaligtasan mo sa kawalang pag-asa, sa kadiliman, sa iyong dalamhati, sa iyong kasamaan, sa iyong pagdidilim ng pangunawa. Kaya ibibigay lahat ang kalayaan. Kilalanin mo lamang Jesus, Jesus ng iyong buhay. Jesus, Jesus ng iyong galak. Jesus, Jesus ng katotohanan sa iyong buhay. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Jesus, Jesus, Jesus na mahal. Ikaw ang tanggulan, ikaw aking buhay. Ikaw ang kalasag, ikaw ang aking lakas. Ikaw ang liwanag, ikaw ang lahat. Jesus, 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 Jesus ko. Kayo ang patnubay sa pamamagitan mo ng dakilang Ama. Sa liwanag ng buhay, ako'y inaakay sa patnubay ng iyong Espiritu Santo dito sa mundo. Galak na totoo dulot sa tao. Gabay patnubay na di namamatay, hindi mapaparang magpakailanman. Gagawing totoo, buhay mo tao. Gagawing tama, pamumuhay mong totoo. Na inalay mo't hinandog mo sa Ama, pinaging dapat mong maging tapat ka sa Kanya. Halina kayo, mga minamahal, tanduin aking tinuran. Meron po bang gurong nakapikit? Bulag siguro yon, piringket. Bakit pinapikit si Constancia? Upang aking patotohanan sa inyo tao, kung ang inyo mang matay walang nakikita, subalit maliwanag mga diwang taglay nyo, mabubuo pa rin sa damdamin sa inyo ay pag-asa, mararamdaman pa rin ligayang totoo. Katotohanan ang saki tinuturan. Kung inyong marapating ito'y inyong tupdin lamang, mapapatotohan ng Diyos Ama sa inyo'y buhay at di nakalilimot magpakailanman. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Taong may pagmamahal, liripin mo ng tuwiran. Bawat kataga kong pinatawan, kailan may di malilimutan. Ikaw, O Ama, ang tawagin ng bawat isa, isang anak niya. Tawagin mo siya, ikaw aking Ama, ikaw ang lahat, lahat sa aking buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, ako po pag nangangati, tuwa-tuwa ako eh. Kaya pati yung mga natutuwa eh. Pati yung mga kitikiti. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Alam niyo po, sabi nga po, mayroon kaming
Naantala po yun sapagkat may takda lahat yan malay mo, sa mahal na araw, may pamimigay ng talambuhay ng mga alagad. Pati yung talambuhay ni Apo Kunching. Kaya lang, dahil nabubuhay pa, lagi may kasunod yun. Dahil kung natapos mo ng year 2000, yung nilahad mong bahagi, kung paano ka naging alagad at paano ka nagsumikat, nagsumakit, anong taon yun nagawa? Ngayong, last year pa, 2012 pa, hanggang ngayon di pa nailalabas kasi po yung sa akin di pa natatapos. Bakit po? Nasimulan po, pinatigil sa akin dahil mayroong kaganapang idadagdag doon. Pero habang nabubuhay tayo, may talambuhay ang bawat isa. Kaya mga kaps, kayo ba'y walang talambuhay? Paano mo itatala ang buhay mo bilang mananampalataya at naging isang kaps? Kung paano ka nagsabuhay bilang isang lingkod na kaps. Ano po? Masarap yun. Kahit ikaw mag-isa, pag pinagninilayan mo, binabasa mo yung sarili mong istorya, kung paano mo sinuko ang buhay mo, o mga tagasunod, pwede rin kayong magtalambuhay. Alam nyo po, ng panahon ng mga apostol, mayroong mga masidhi ang pagnanasa, maalab ang tagasunod nila. Di po ba? Salamat sa Panginoon, kayo'y matatawag na tagasunod na maalab, masidhi ang pagnanasang makasunod sa gawain ito. Kaya, yung mga sa tuwinay naririto pag araw ng gawain ng Miyerkules at Sabado, congratulations po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat hindi naman ninyo yan magagawa kung wala kayong damdamin na tumungo rito Sapagkat gabi na, o lalo na yung mga bibiyahe na ito, uuwi pa sa kanila. Aba, pag kinuwenta mo yung pamasahe mo, yung gasolina mo, umira lang pagkatao mo, naku, dito na lang ako Sino pa nga ang susunod? Kung lahat naman ng tao ay ganun ang katwiran, sino pa nga ba ang makapaglilingkod? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Wala na po. Kaya sa makatwid, pinakikita ng Ama ng isip at damdamin ng tao kapag siyang nangunguna at naghahari ay napangungunahan niya ng mabuti. Kaya ang taong sa kanya ay sumusunod, tumatanggap na paghaharian niya ng pagbibigay, liwanag niya. Kaya kayo pong lahat, tingnan nyo nga katabi nyo, baka may madilim. Maliwanag dahil sa ilaw. Mga mahal, napakabuti po ng Ama. Alam nyo, totoong-totoo po, ang pagtanggap sa puso mo sa dakilang Ama at Panginoong Jesucristo, siyang nagbibigay daan para maging maliwalas ang isip mo, maging maunawain kang tao, maging mapagmahal ka sa kapwa mo, maging mapagparaya ka. At alam nyo po ba, kapag hindi na kayo marunong ibig sabihin mo, kahirap yung paliwanag ng talinghaga, no? Kapag hindi na po kayo marunong, yung po bang tumingin sa kapwa nyo na sasabihin, yung bawat sinabi pinakinggan ninyo, ay kayo rin ang sasaya. Subukan po ninyo. Pero yung mapagpakinig ka ng chismes, nakakasira. Nakakawala ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung ako sa inyo, hindi na ako makikipag-chismis. Alam kong may magagawa. Wala po akong magagawa. Ito sinasabi Ano po? Ang tao raw pong pagpalain kayo't patnubayan. Ang tao raw pong mahilig na mangurirat ng may buhay, dalahira. Po. Pero yung buhay naman niya ayaw pinapapakialam sa kapwa. Ba? Ganun baga? Paalam yung buhay ng may buhay. Alam niyo po, mahirap yan. Mahirap yan. Hindi maganda yan. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong magagawa ang Ama pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. O, mamulaklak kayo. Mamukadkad ang buhay nyo. Alam nyo po? Wow! Oh, langkay-langkay na. Kapalit. Ba? Langkay-langkay. Ano po ba yung langkay-langkay? Ay, hindi ko po alam yung langkay-langkay. Alam niyo po, kung minsan talagang bilang tao, talagang minsan may mga salita ang espiritu na langkay-langkay, katangkay-tangkay. O, langkay-langkay. Ba? Bayaan mo kay mother na lang ang langkay-langkay. Ayan, mga... O, langkay-langkay, langkay-langkay. O, langkay-langkay. 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 Mahalaga po yan. Mahalaga yan sa... kailangan na magkalangkay din ako. May natira ako. 4. Naku, talagang sa 4 na sulok ng daigdig pa rin kailangan malahad ang banal na salita ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Alam niyo po, napakasarap yung sinasabi na nanamnam. Hindi naman po barado ang utak ng tao na nakakapag-isip. Ano po? Hindi naman po sarado ang mata para makita yung mga mabubuting nilikha ng Ama. Di po ba? Sa madaling salita, pag binuksan ng Ama yung pangunawa mo, nararamdaman mo dito. Kaya subukan po ninyo. Subukan po ninyo. Kayo rin ang magsasabing, kay sarap pala. Kay ligaya pala. Huminga nga po kayo. Isang hinga, pera. Pangalawang hinga, palayain ka na. Pangatlong hinga, sorpresa. Aba, pang-4 na hinga, tagumpay ka na. Buhay pa ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Pag nagtiwala kayo dyan, masasabi mo, talagang imposible, buhay na buhay ang Diyos. Sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo. May taglay na galak ang puso nyo, may liwanag ang kaisipan nyo. Puspos ng pag-asa, puspos ng ligaya,
puspos ng pananampalataya. Upang sa gayon ang bawat sandali ng buhay nyo, tigib ng ligaya ang madarama. Sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagpalain kayo. Tayo na po.